Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksa sa bagong panahon ng paglalakbay. Ang kaligtasan ay nasa detalye ng bawat baterya at kagamitan. Ang lumang nakasanayan ay maaaring maging dahilan ng pagkawala. Bilang isang flight purser na may 15 taong karanasan sa industriya, masasabi kong ang paglipad sa taong 2026 ay talagang kakaiba. At kung hindi ninyo pa napapansin, yan mismo ang problema. Sa buong Pilipinas, tahimik na pinalitan ng Office for Transportation Security, OTS, ang mga lumang X-ray machine na mga CT scanner na may kakayahang pang-ospital at pinapatakbo ng Artificial Intelligence AI. Ang mga scanner na ito ay hindi na lang basta sumusulyap sa inyong bag. Sinusuri nila ang densidad, hugis, wiring at chemical signatures ng may nakakagulat na precision. Bawat baterya, bawat circuit, bawat hindi pamilyar na bagay ay sinusukat, inihahambing at kinikilala sa loob lang ng ilang segundo. Narito ang twist na madalas hindi napapansin ng karamihan sa mga biyahero, hindi nagbago bigla ang mga alituntunin. Ang pagpapatupad ang nagbago. Ang mga bagay na nakakalusot sa seguridad sa loob ng maraming taon ay ngayoy nagliliwanag ng matingkad na pula sa mga screen ng OTS. Wala nang babala, wala nang sige, palalagpasin na lang namin yan. Sa taong 2026, kung may isang bagay na mukhang kaduda-duda, ito ay tatanggalin. Kung hindi ito mabe-verify kaagad, mawawala ito. At ang mga kahihinatnan ay malupit. Nawawalan ng mamahaling electronics ang mga pasahero, na-orbital sa kanilang mga flight at pinapanood ang daan-daang piso na diretsyong bumabagsak sa mga basurahan ng OTS. Ang lahat ng ito ay dahil nagpack sila ng isang bagay na dala-dala na nila ng 12-12 ng beses noon. Hindi ito tungkol sa mga bagong pagbabawal. Ito ay tungkol sa isang panahon ng zero tolerance na pinapatakbo ng mga scanner na nakakakita ng higit pa sa nakikita ng tao. Ngayon, tatalakayin natin ang mga electronics na malamang na kumpiskahin sa 2026 para hindi kayo ang susunod na biyahero na nakatayo sa checkpoint tulala at nakikipagtalo tungkol sa gamit na hindi na ninyo mababawi. Isa, smart luggage ang 4 na ratos na piso na pagkakamali na nagtatapos bago ang pag-alis. Magsimula tayo sa isa sa mga pinakamasakit na pagkawala sa airport sa 2026, ang smart luggage. Ang mga makinis na maleta na may built-in na charger at tracking features ay pakiramdam na isang upgrade sa paglalakbay. Sa totoo lang, isa sila sa pinakamabilis na paraan para mawalan ng daan-daang piso bago pa man magsimula ang inyong biyahe. Ang alituntunin dito ay brutal na simple at ganap na hindi na pag-uusapan. Anumang smart luggage na may non-removable na lithium-ion battery ay bawal. Hindi depende sa airport, kundi bawal sa cargo hold at bawal sa carry-on. Buong buo. Bakit panganib sa sunog? Ang mga lithium-ion battery ay maaaring magkaroon ng thermal runaway ng walang babala. Kung mangyari iyon sa cargo hold, hindi ito maabot ng mga tripulante at iyan ay isang senaryo na hindi paglalaroan ng mga autoridad sa aviation. Kaya naman itinuturing ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP at ng OTS ang alituntuning ito bilang itim at puti. At dito nasisilo ang mga biyahero. Lumalabas ang mga tao na may 300 hanggang 500 pisong maleta para lang sabihin sa check-in na hindi maaring lumipad ang baterya. Isang biyahero ang nawalan ng bag dahil technically pwede naman tanggalin ang baterya pero kailangan pa ng screwdriver. Wala siyang oras, na-orbital siya sa kanyang flight o iniiwan ang maleta. Walang exception, walang simpatya, walang flexibility. Ang tanging solusyon ay ang pagiging handa. Bago kayo mag-pack, suriin ang baterya. Kailangan ninyong matanggal ito sa pamamagitan ng kamay ng walang mga kasangkapan. Kung kaya ninyo tanggalin ito at dalhin ang baterya sa loob ng cabin, kung hindi, huwag dalhin ang maleta.
Sa 2026, ang smart luggage ay kailangan sumunod sa patakaran o garantisadong kumpiskasyon ang naghihintay na mangyari. 2. Power banks ang tahimik na kumpiskasyon na walang nakakakita. Halos lahat ay lumilipad na may power bank ngayon. Telepono, tablet, headphones, pakiramdam ay hindi nakakapinsala. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakaraming biyahero ang nagugulat sa 2026. Ang mga bagong scanner ng OTS ay napakahusay sa pagtukoy ng density ng baterya at mabilis na kinikilala ang mga power bank. Ang alituntunin ay hindi tungkol sa laki, kundi tungkol sa watt-hours, at karamihan sa mga tao ay walang ideya kung ano ang watt-hours ng sa kanila. Narito ang mahigpit na alituntunin. Ang mga power bank na mas mababa sa 100 watt-hours ay karaniwang pinahihintulutan ngunit sa inyong carry-on lamang. Bawat ekstrang lithium-ion battery kasama ang mga power bank ay mahigpit na ipinagbabawal sa check luggage. Kung ito ay matagpuan doon, ito ay tatanggalin. Para sa mas malalaking power bank sa pagitan ng 100 at 160 watt-hours, kinakailangan ang pag-aproba ng airline bago kayo lumipad. Anumang lampas sa 100 at 60 watt-hours ay ganap na ipinagbabawal. Ngayon narito ang twist na nakagulat sa mga tao. Kung hindi malinaw na mabasa ng isang opisyal ng OTS ang rating ng watt-hours, sanay silang kumpiskahin ang device. Walang nakikitang label ay nangangahulugang walang paraan upang ma-verify ang kaligtasan. At walang verification ay nangangahulugang hindi ito makakalipad. Ang mamahaling laptop power bank na iyon mawawala. Ang off-brand na backup charger na may kumupas na teksto mawawala. Hindi na nanghuhula ang mga opisyal. Kung hindi nila makumpirma agad, mapupunta ito sa basurahan. Ang solusyon ay simple ngunit hindi mapagpatawad, bumili ng mga kilalang brand na malinaw na nagpiprint ng watt-hours. Kung ang label ay kupas, iprint itong muli at idikit at anuman ang mangyari, dalhin lamang sa carry-on. Sa 2026, ang mga power bank ay hindi binibigyan ng babala. Kinukuha sila. 3. Mga maluwag na ekstrang baterya ang nakatagong bitag ng mga fotograpo. Kung naglalakbay kayo na may mga camera, drone o anumang seryosong tech dito, madalas masunog ang maraming bihasang biyahero. Ang mga ekstrang lithium-ion battery ay pakiramdam na common sense. Dagdag na power ay nangangahulugang mas kaunting problema hanggang sa makita sila ng OTS sa maling paraan sa 2026. Ang alituntunin mismo ay hindi nagbago, ngunit ang pagpapatupad ay naging walang awa. Ang lahat ng ekstrang lithium-ion battery ay ipinagbabawal sa checked luggage. Bawat isa. Walang exception. Ang dahilan ay simple at mapanganib. Ang mga maluwag na baterya ay maaaring mag-short circuit kung ang kanilang mga metal terminal ay dumikit sa ibang bagay sa cargo hold. Maaari itong magdulot ng pag-init at sunog at iyan ay isang panganib na hindi pa hihintulutan ng OTS. Ngunit narito kung saan pa rin sila nawawala ng mga biyahero. No? Kahit sa mga carry-on bag, kinakailangan ninyong protektahan ang mga terminal ng baterya. Ang original na packaging, mga tape na terminal, individual na plastic bag o tamang battery case ay gumagana. Ang hindi gumagana ay ang pagtatapon ng maluwag na baterya sa isang pouch at umaasa sa pinakamahusay. Ang mga bagong CT scanner ay maaaring tukuyin agad ang chemical signature ng mga baterya. Kapag nakita nila ang maraming unprotected na cell na nakagrupo, yan ay automatikong bag check. Kung sila ay matagpuan sa check luggage, kumpiskahin sila nang wala kayo. Makikita nyo lang ang abiso ng OTS pagdating ninyo. Ang mga fotograpo at drone pilot ang pinakamahirap tamaan dahil mas marami silang dalang baterya kaysa sa karaniwang biyahero. At sa 2026, ang hindi ko alam ay hindi magpapabagal sa proseso.
kung ang inyong mga ekstrang baterya ay hindi protektado at nasa inyong carry-on naglalaro na kayo ng larong talunan. 4, mga cordless hair tool kung saan nagiging hindi mahuhulaan ang mga alituntunin. Ito ay nakakagulat sa mga tao, lalo na sa mga biyahero na lumipad na may parehong item sa loob ng maraming taon nang walang problema. Ang mga cordless hair tool ay mukhang inosente. Mga curling iron, straightener, compact, travel styler. Ngunit sa 2026, mas madalas na kinikilala ang mga device na ito. At ang dahilan ay depende sa kung paano sila pinapatakbo. Una, ang mga lithium-ion model. Tulad ng iba pang mga elektronikong pinapatakbo ng baterya, ito ay pinakamahusay na ipak sa inyong carry-on. Ngunit hindi iyan sapat. Sinusuri din ng OTS ang aksidenteng pag-activate. Kung naniniwala ang isang opisyal na maaaring bumukas at uminit ang tool sa loob ng inyong bag, maaari nila itong kunin. Walang lock, walang case, walang proteksyon, iyon lang ang kailangan. Ngayon narito ang nakakalito na bahagi, mga tool na pinapatakbo ng butane. Technically, pinahihintulutan ng OTS ang isang butane-powered hair tool sa inyong carry-on at kung may safety cover lamang ito sa heating element. Ang mga extrang gas cartridge ay ganap na ipinagbabawal. Narito ang twist, ang pagpapatupad ay labis na hindi pare-pareho. May ilang airline na ganap na ipinagbabawal ang mga tool na ito. May ilang opisyal ng OTS na hindi comfortable sa alituntunin. Nagulat ang mga biyahero na nawalan ng perpektong pinahihintulutang butane curler dahil lang ayaw na opisyal na kumuha ng panganib. At yan ang susi sa 2026 panganib. Kung hindi sigurado ang isang opisyal, hindi makakalipad ang item. Upang maiwasan ang pagsusugal, manatili sa mga corded hair tool kapag naglalakbay o gumamit ng lithium-ion na bersyon. I-lock ito, i-case ito at panatilihin ito sa inyong carry-on. Anumang iba pa ay isang pagsusugal. 5. Vapes at e-cigarettes, zero tolerance, walang pangalawang pagkakataon. Kung gumagamit kayo ng vape, ito ay isang alituntunin na hindi ninyo maaaring baliwalain kahit kaunti. Sa 2026, ang mga vape at e-cigarette ay isa sa mga pinakamataas na prioridad na item para sa OTS at CAAP. At ang patakaran tungkol sa kanila ay ganap. Kailanman ay hindi ninyo maaaring ipak ang vape, e-cigarette o electronic smoking device sa inyong checked luggage kailanman. Hindi ito isang babala, ito ay isang zero tolerance na patakaran. Ang dahilan ay isang dobleng panganib, lithium-ion battery at likido. Ang mga baterya ay maaaring mag-overheat, ang mga likido ay maaaring tumagas. Magkasama, itinuturing silang seryosong panganib sa sunog sa cargo hold. Kaya narito ang tanging paraan na sila ay pinahihintulutan. Ang mga vape ay dapat nasa inyong carry-on o sa inyong katawan. At kahit doon kinakailangan ng OTS na gumawa kayo ng mga hakbang upang maiwasan ang aksidenteng pag-activate. Nangangahulugan iyon ng pag-off ng device, pag-lock nito o pagtanggal ng baterya kung posible. Ang mga vape liquid ay napapailalim sa alituntunin ng 3,1,1. Ang mga bote ay dapat na 3,4 USA, 100 ml o mas maliit at inilagay sa isang quart size na bag. Anumang mas malaki ay hindi makakalusot. Ngayon ang twist na madalas baliwalain ng karamihan sa mga biyahero, kung makakita ang OTS ng vape sa inyong check bag, hindi kayo binibigyan ng pagkakataon. Hindi ninyo kailangan magpaliwanag. Tatanggalin ito at malalaman ninyo lang na wala na ito kapag binuksan ninyo ang inyong maleta sa inyong destinasyon. At isa pang babala, habang pinahihintulutan ng OTS ang mga vape sa carry-on bag, maraming ibang bansa ang hindi. May ilang nagbabawal sa kanila ng lubusan. Ang paglipad sa ibang bansa na may vape ay maaaring lumala mula sa kumpiskasyon hanggang sa multa ng napakabilis. Sa 2026, mga lituntunin ay brutal na simple carry-on lamang secured o asahan na mawawala ito. 6.
electric razors, kung bakit nagkakaroon ng problema ang mga hindi nakakapinsalang grooming tool. Sa loob ng maraming dekada, ang mga electric razor ang definisyon ng isang ligtas na travel item. Itapon sa bag, kalimutan magpatuloy. Sa 2026, ang pag-aakalang iyan ay nagiging dahilan ng pagpapahinto sa mga tao. Ang mga bagong CT scanner ay hindi nakakakita ng electric razor. Nakikita nila ang isang dense na silindro na may baterya wiring at isang motor. At ang kombinasyong iyon ay nagtitrigger ngayon ng dagdag na pagsusuri. Karamihan sa mga oras, ang isang modernong malinis at kilalang brand na razor ay nakakalusot. Ngunit narito kung saan sila nawawala ng mga biyahero, mga lumang modelo, off-brand na device, mga razor na may basag na casing tip, pamamaga, kalawang o maluwag na bahagi. Sa scanner, mahalaga ang mga detalyeng iyon. Kung mukhang sira o dinaya ang device, hahatakin ng OTS ang bag. Kapag ito ay nasa labas na kailangan magpasya ng opisyal ng isang bagay, malinaw ba itong ligtas? Kung ang sagot ay hindi agad oo, sanay silang mag-ingat, doon nangyayari ang kumpiskasyon. Hindi dahil bawal ang mga razor, kundi dahil hindi kayang kumpirmay na opisyal ang device bilang hindi banta. At ang pakikipagtalo ay hindi nakakatulong. Ang huling desisyon ay sa opisyal na nakatayo doon. Sa 2026, ang razor lang yan ay hindi depensa. Ang pinakaligtas na hakbang ay simple maglakbay na may razor na mukhang malinis, buo at halatang gawa sa pabrika. Kung mukhang sira, inayos o kaduda-duda, nagsusugal kayo at hindi obligado ang OTS na sumugal kasama ninyo. 7. Electric toothbrushes ang vibration na nagiging dahilan ng pagkawala nila. Pinahihintulutan ang mga electric toothbrush. Iyan ang dahilan kung bakit nakakainis ang isang ito. Sa 2026, nakakakuha ng dagdag na atensyon ang mga electric toothbrush sa seguridad. Hindi dahil bawal sila, kundi dahil sa kung paano sila tignan at kumilos sa loob ng inyong bag. Sa isang CT scanner, ang toothbrush ay lumilitaw bilang isang dense na tubo na puno ng motor wiring at isang lithium-ion battery. Kung hindi perpektong malinaw ang imahe, automatiko itong itinuturing na isang kahina-hinalang electronic device. Dalawang bagay ang nagtitrigger ng kumpiskasyon ng higit sa anupaman. Una, aksidenteng pag-activate. Kung bumukas ang inyong toothbrush, sa loob ng inyong bag umiingay, nagba-vibrate, naglilipat ng ibang item, ang kombinasyong iyan na may kakaibang CT image ay isang instant na red flag. Hindi naghihintay ang mga opisyal na makita kung ano to. Hahatakain nila ang bag, susuriin ito. At kung hindi sila ganap na komportable, mawawala ito. Pangalawang kondisyon, mga basag, tape, kalawang malapit sa charging port, isang hawakan na mukhang inayos o binago. Mula sa pananaw ng OTS, hindi na iyan toothbrush at nagsisimula na maging isang homemade electronic device na may baterya sa loob. At ang mga homemade electronics ang eksaktong sinasanay na tukuyin ng mga scanner. Ang solusyon ay boring ngunit epektibo. Gumamit ng matigas na travel case na sumasakop sa power button. Ipak ito kung saan hindi ito madudurog. At huwag magdala ng mga luma, sirang hawakan na mukhang pinagdaanan na ng maraming taon ng pag-aayos. Sa 2026, ang malinis, buo at malinaw na normal ang tanging bersyon na palaging nakakalusot sa seguridad. 8. Drones, kung paano may iwan ang mamahaling gamit. Ang mga drone ay isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ng malaking pera sa airport kung hindi ninyo susundin ng eksakto ang mga alituntunin. Sa papel, pinahihintulutan ng OTS ang mga drone sa carry-on at check luggage. Sa totoo lang, ang pag-check ng drone ay isa sa pinakamasamang pagkakamali na maaari ninyong gawin sa 2026. At ang dahilan ay muli tungkol sa mga baterya. Ang mga ekstrang lithium-ion drone battery ay ganap na ipinagbabawal sa check bags. Kung matagpuan sila doon, maaari silang tanggalin at kumpiskahin ng wala kayo.
Malalaman ninyo lang kung ano ang nangyari kapag dumating kayo at binuksan ang inyong maleta. Kahit sa inyong carry-on, ang mga drone ay lubos na sinusuri. Kung ang isang baterya ay oversized, walang label, mukhang binago o hindi malinaw na nagpapakita ng rating ng watt-hour, sanay ang mga opisyal ng OTS na tanggalin ito. Ang mga Pro level na baterya na lampas sa 160 watt-hours ay isang instant na paghinto. Ang mga third-party na baterya na walang nakikitang specs ay isa pang karaniwang pagkawala. Ngunit merong dagdag na layer dito na hindi naiisip ng karamihan sa mga biyahero. Ang mga drone ay nakakaakit ng atensyon sa kanilang sarili. Ang isang drone na walang registration markings, nakalantad na wiring, DIY modifications, o anumang mukhang custom ay maaaring mabilis na magbago mula sa travel gadget patungo sa kahina-hinalang device. Sa ilang paliparan at lalo na sa ibang bansa, iyan lang ay sapat na upang mag-trigger ng kumpiskasyon o matagal na pagtatanong. At muli, ang huling desisyon ay sa opisyal. Kung hindi sila comfortable sa kanilang nakikita, hindi makakalipad ang inyong drone gaano man ito kamahal. Sa 2026, ang mga drone ay kailangang magmukhang factory clean ganap na may label at compliant sa baterya. Anumang iba pa ay isang mamahaling pagsusugal. Hidden cameras at spy gear, hindi nangangahulugang ligtas ang legal. Ang kategoryang ito ay niche, ngunit kapag nagkamali, nagiging napakalaki ng pagkakamali. Ang mga hidden camera at spy-style electronics ay hindi tahasang ipinagbabawal ng mga alituntunin ng OTS. At ang teknikalidad na iyan ang eksaktong nagdudulot ng problema sa mga tao sa 2026. Pinag-uusapan natin ang mga device tulad ng pen camera USB charger na may nakatagong lens, mga orasan na may nakatagong recorder, anumang mukhang isang bagay, ngunit naglalaman ng mga bahagi ng isa pa. Narito ang problema. Ang mga bagong CT scanner ay idinisenyo upang makita ang mga anomalya. Ang isang device na hindi tumutugma sa kung ano ang visually nitong sinasabing ito ay ang textbook definition ng isang anomalya. Kapag nakita ng scanner ang isang charger na may camera wiring sa loob o isang pen na may baterya, lens at storage chip agad itong kinikilala, iyan ay nagtitrigger ng mandatory bag check at isang napakalapit na inspeksyon. Sa puntong iyon, tatanungin kayo upang ipaliwanag kung ano ito at bakit ninyo ito dala. Kung hindi malinaw ang paliwanag, mukhang binago ang device o lumilitaw na homemade, sa anumang paraan may buong autoridad ang opisyal na kumpiskahin ito. Mula sa pananaw ng OTS, ang mga nakabalat kayong electronics ay isang potensyal na banta, hindi isang novelty. Kahit na mayroon kayong lehitimong dahilan, nag-iimbita kayo ng pagsusuri na malamang ay ayaw ninyo. At kung nag-aalangan kayo, nagiging depensibo o hindi ninyo maipaliwanag, na mahinahon mabilis na lumalabas ang laban sa inyo. Ang pinakaligtas na hakbang sa 2026 ay simple, huwag maglakbay na may mga nakatagong electronics. Ang pagiging technically allowed ay hindi nagpoprotekta sa inyo kapag hindi comfortable ang isang opisyal sa kanilang nakikita. 10. Rechargeable plasma lighters, ang pagsisinungaling na friendly sa OTS. Ang huling ito ay nakakagulat sa mga tao dahil mukhang moderno, ligtas at aprobado. Ang mga rechargeable plasma lighter na tinatawag ding arc lighter ay madalas na ibinebenta bilang friendly sa OTS. Sa 2026, ang label na yan ay delikadong nakakapanlin lang. Narito ang katotohanan. Ang mga tradisyonal na disposable lighter ay karaniwang pinahihintulutan sa carry-on bag. Ang mga plasma lighter ay iba. Ito ay mga device na pinapatakbo ng baterya na idinisenyo upang magdulot ng matinding init, at ang kombinasyong iyan ay nagiging lubos na maingat ang OTS at CAAP. Sa papel, sinasabi ng gabay ng OTS na maaaring payagan ng mga electronic lighter sa carry-on bag kung protektado sila mula sa aksidenteng pag-activate. Sa pagsasanay,
ang pagpapatupad ay sari-sari. Sa isang paliparan, maaaring ipadaan ito ng isang opisyal. Sa susunod, ang parehong device ay diretso sa basurahan. Bakit? Dahil ang huling desisyon ay palaging sa opisyal. At sa 2026, sinasanay ang mga opisyal na iwasan ang panganib, hindi pagtalunan ang mga nuances ng patakaran. Anumang may lithium-ion battery na ang tanging layunin ay lumikha ng init ay nakakakuha ng dagdag na pagsusuri, at sa tumataas na focus sa mga elektronikong pinapatakbo ng baterya ngayong taon, mas madalas na kinukumpiska ang mga plasma lighter kaysa sa inaasahan ng mga biyahero. Ang ligtas na hakbang ay boring ngunit maaasahan, laktawan ang magarbong gadget. Manatili sa isang simpleng disposable lighter. Mas mura ito, mas malinaw sa ilalim ng scanner, at mas malamang na hindi kumpiskahin. Narito ang tunay na aral na hindi konektado ng karamihan sa mga tao hanggang sa huli, na ang lahat sa 2026 anumang may lithium-ion battery ay nasa ilalim ng mikroskopyo. Smart luggage, power bank, vape grooming tool, maging ang mga toothbrush. Kung ito ay sira, walang label, walang proteksyon o mukhang binago, mabilis itong nagiging problema. Hindi mahalaga sa mga scanner kung gaano nakatagal ninyo itong dala-dala noon. At hindi na obligado ang mga opisyal na magbigay ng babala. Ang ilang minuto na pagsusuri sa inyong gamit sa bahay, pagtanggal ng mga baterya, paglalagay ng label sa mga power bank, at tamang pag-iimpake ay makakatipid sa inyo mula sa pagkawala ng mamahaling kagamitan at pag-orbital sa inyong flight. Ang seguridad sa paliparan ay hindi nagiging mas madali, nagiging mas matalino ito. Kung meron na kayong nakumpiska, ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Maaari itong makatipid ng ibang biyahero mula sa parehong pagkakamali. At kung nakatulong ito, mag-subscribe sa channel ni Dr. Luis Fernando Garcia upang hindi kayo magulat sa susunod. Manatiling handa, manatiling may kaalaman at maglakbay ng matalino. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Dr. Luis Fernando Garcia para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa paglalakbay.